Ang nanay ko ay isang tigre. Nanganak siya ng 10 supling. Ang unang siyam ay pawang karaniwang anak ng tigre. May kantab ang balahibo. Matalas ang mga pangil. Ngunit ang ika-10 ako ay isang eksepsyon. Nang suriin ako ng nanay ko, natuklasan niyang wala akong balahibo. At wala ring marka ng hari. Wala kahit ang mabangis na aura ng tigre. Kaya, pinaghinalaan niyang isa akong kakaibang nilalang na nakasingit. Muntik na niya akong lamunin. Buti na lamang bago siya kumagit. Nalaglag ang aking balahibo sa pagsilang. At naging isang sanggol na may anyong tao na may kamay at paa. Mas lalo tuloy naguluhan ang nanay ko. Inamoy niya ako gamit ang ilong. At umungol na parang nananakot. Parang tinatanong kung ano talaga ako. Sa huli, naisip niyang wala akong balahibo at hindi masarap kainin. At hindi rin niya kayang itapon ako. Mula sa bibig niya ay nalaglag akong umiiyak. At sinalo niya ako. Sa sandaling iyon ay bahagya niyang naalala. Ilang daang taon na ang nakalipas. Sa pagtitipon ng mga halimaw sa Amazon. Parang minsan ay may nakilala siya. Isang gwapong Diyos na nag-anyong tao, na nagkaroon siya ng isang pagtatagpo, kaya hindi niya maiwasang maghinala, baka ako ay anak ng lalaking iyon. Ngunit, agad din niyang itinaboy ang katawa-tawang isip na iyon. Subalit sa huli ay lamambat ang kanyang puso, at ako na kakaibang supling, ay ibinalik niya sa pugad. Ang nanay ko ang hari ng kabundukang ito. Ang buong buhay niya ay pangangaso at pagtulog. Paminsan-minsan ay naghahanap siya ng lalaking kaaya-aya, para matugunan ang likas na pangangailangan. Ang pagkakaroon ng anak ay ayon lamang sa kapalaran. Pagkapanganak ay iniiwan na lang. Kung mabubuhay man, ay nakadepende sa sariling kakayahan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may dagdag na ako. Isang maputi at malambot na umiiyak at makulit. Isang anyong taong sanggol na kain tulog lamang. Tubusan na siyang nalito kung ano ang gagawin. Upang mas mapabilis ang pagtubo ng aking mga pangil at kuko. At maging parang tunay na batang tigre. Ibinato niya ako sa tumpok ng mga nahuling hayop. At pinanatili akong kasama ng dugo at laman. Habang ang ibang mga supling ay nagal-alapan ng karne. Ako naman ay ngumangat-ngat ng kanilang mga buntot. Ginawa ko pang una ng isang patay na ibong ligaw. At natulog ng may tumutulong laway. Wala siyang nagawa kundi ilabas ako at alagaan mag-isa. Tinularan niya ang ibang mababangis na hayop. At nanghuli ng isa, inang tupa na nagpapasusupa. At itinapon sa harap ko. Tinignan niya ako na parang inuutusan uminom. Niyakap ko ang tupa at mas masiglang kinagat kaysa uminom. Sa sobrang takot ay napasigaw ang inang tupa. Pati ang gatas ay umurong pabalik. Huli siyang nanghuli ng isang babaeng unggoy na halimaw. Ang unggoy ay nanginginig sa takot at walang tigil sa pag-ingay. At ang gatas nito ay tuluyang tumigas na parang bato. Lubusan nang naubos ang pasensya ng nanay ko. Pakiramdam niya ay napakamahirap kong alagaan. Isa akong mantsa sa kanyang dangal bilang tigre. Sa isang gabing madilim at maangin. Iniwan niya ako sa paanan ng isang bundok. Na mistulang nababalutan ng banal na aura. At umalis siya nang hindi man lang lumingon. Ang bundok na ito, alam niyang sakop ng isang mataas na immortal. Punong-puno ng espiritual na enerhiya. Pakiramdam niya sa ganitong tirahan ng mga Diyos, ay tiyak na may kakayahang magpalaki, ng isang katulad kong kakaibang nilalang. Maaaring ito na ang maayos kong hantungan. Umalis siya nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya alam na sa pag-iwan na iyon, ako ay itinapon pala, sa isang kapalarang tumatawid sa walang hanggang panahon. Ang pangalan ko ay Shito. Dahil ako ang ika-10 ipinanganak. Sa paanan ng bundok, mabilis kong naranasan kung ano ang tunay na gutom at lamig. Isang matabang kuneho ang dumaan sa aking harapan. Ginamit ko ang lahat ng lakas para sumunggab. Ngunit kahit isang balahibo ay wala akong nakuha. Sa halip, bumangga ako ng diretso sa matigas na puno. Umiikot ang paningin ko. Sabay na sumiklab ang lungkot at gutom sa puso ko. Napahagulhol ako ng malakas. Habang umiiyak ako ng ubos lakas. Naamoy ko ang isang napakabangong halimuyak. Ang amoy ay parang murang damo ng unang tagsibol. Agad akong tumigil sa pag-iyak. Isang lalaking nakasuot ng asul-berdeng kasuotan. Tahimik na lumitaw sa aking harapan. Ang kanyang anyo ay mas maganda kaysa sa anumang nakita ko. Malamig ang kanyang mga mata. Parang yelong hindi natutunaw sa loob ng 1000 taon. Ngunit nang tumingin siya sa akin, sa loob ng yelong iyon, parang may bahagyang nabuksang siwang. At lumitaw ang munting pagtatakang halos di mahalata. Napakadalisay ng dugong white tiger. Siya ay yumuko. Iniunat ang mahahabang daliri, at marahang hinipo, sa aking noo, sa malaking mapulang bukol na nabuo. Isang malamig na enerhiya, ang damaloy mula sa dulo ng kanyang daliri, at pumasok sa aking buong katawan. Sa sobrang ginhawa ay napapikit ako, parang munting kuting na hinihimas. Gutom ka ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tulad din ng kanyang anyo, malamig at malinaw na parang jade na nagbabanggaan. Ngunit nakakagulat na napakaganda pakinggan. Mariin akong tumango, at tinitigan ko siya ng may pag-asa. Halos tumulo na ang laway ko. Mukhang natatawa siya sa itsura kong sakim, na para bang nakakatawa. Ibinuka niya ang palad.
Isang butil ng elixir na may kumikislap na puting liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Ang halimuyak ng elixir na iyon ay mas malakas at mas kaakit-akit pa kaysa sa amoy niya. Kainin mo. Walang pag-aalinlangan kung binuka ang bibig at nilunok. Agad itong natunaw pagpasok. Isang malakas ngunit banayad na mainit na agos ang biglang kumalat sa buong katawan. Nawala agad ang gutom. Pati ang malaking bukol sa noo ay kitang-kitang. Unti-unting nawala. Masarap ang sabi ko nang malabo ang bigkas. At inilabas ko pa ang dila at dinilaan ang labi. Hindi pa nasisiyahan. Parang bahagya siyang ngumiti. Ganito ang itinakda ng tadhana. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Pagkasabi noon ay tumayo siya at humakbang pasulong. At naglaho ang kanyang anyo sa kinatatayuan. Parang hindi kailanman nagpakita. Matagal akong natigilan bago ko napagtanto na umalis na ang gwapong lalaki. Medyo nalungkot ako, ngunit mas nangingibabaw ang kasiyahang dulot ng pagkabusog. Pinisil ko ang maliit kong kamao. At nagpa siya. Nahahanapin ko siyang muli. Ang gwapong lalaking iyon, dahil may dala siyang masarap na pagkain. Naglakad-lakad ako sa kabundukan. Umaasa sa likas na pakiramdam ng halimaw. At sa lakas na ibinigay ng elixir. Kaya naman ay maayos ang aking pamumuhay. Natutunan kong manghuli, bagamat anyong tao pa rin. Ngunit ang aking mga ngipin at kuko ay naging lubhang matatalim. Hindi nakalaban ang karaniwang mga hayop. Iisa lamang ang aking layunin. Ang mahanap, ang gwapong lalaking nagbigay sa akin ng elixir. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. At hindi ko rin alam kung saan siya nakatira. Ngunit tanda ko ang kanyang amoy. Isang samyo na may halong damo. Isang natatangi at hindi mapapantayan. Sinundan ko ang amoy habang naghahanap. Napasok ko ang tirahan ng hari ng mga halimaw. At nilantakan ko ang lahat ng kanyang espiritual na bunga. Pati ang balahibo ng pinakamahal niyang manok na may buntot na parang phoenix. Napasok ko rin ang laban ng chess ng mga immortal. At ginawa kong laruan ang mga piyesang hinubog mula sa mga bituin na parang mga holen. At winasak ang isang labanang may hawak sa kapalaran ng mundo. Na tuluyang nasira. Nagkagulo ang tatlong daigdig dahil sa akin. Unti-unting nalaman ng lahat na may isang anyong taong batang tigre na walang kinatatakutan. Naghahanap ako ng gwapong lalaking may mabangong amoy sa katawan. Sa wakas ay hindi nasayang ang aking pagsisikap. Sinundan ko ang lalong lumalakas na halimuyak at napasok ko ang isang palasyong lumulutang sa ibabaw ng ulap sa siyam na langit. Napakadakilang palasyo. Dito ang pinakamalakas na amoy. Lakas na halos bamuka ang bawat butas ng aking balat. Sa tuwa ay sumugod ako paloob. Ngunit hinarang ako ng dalawang maringal. Hukbong langit na nakasuot ng pilak na baluti. Gamit ang mahahabang sibat, sino kang halimaw na naglalakas loob pumasok sa banal na tahanan ng Yulan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Tahanan ng Yulan. Ang alam ko lang, nasa loob ang hinahanap kong tao. Umiwas ako sa kanila at sumugod paloob. Agad nilang itinawid ang mga sibat, at mahigpit akong hinarangan. Nainip ako, binuka ko ang bibig at kinagat ang isa sa mga sibat. Crack ang tunog. Ang sibat na yari sa bakal ng ulap mula sa kalawakan ay nagkaroon ng malinaw na bakas ng aking mga ngipin. Nanlaki ang mata ng dalawang hukbo ng langit. Agad nilang hinaipan ang tambuli ng babala. Pabilis. Napaligiran ako ng maraming makapangyarihang hukbo ng langit na pumalibot sa akin. Hindi ko sila kayang talunin. Sumugod ako pakaliwa pa kanan. Sa huli ay nataakpan ako ng isang malaking gintong lambat. Ang lubad na panggapos sa mga immortal ay kusang lumipad. At ginapos ako ng mahigpit. Nang akala ko na ituturing na nila akong isang halimaw. Ang anyong matagal ko nang iniisip araw at gabi ay dahan-daang lumabas mula sa kailaliman ng bulwagan. Suot pa rin niya ang payak na mahabang berdeng kasuotan. Malamig pa rin ang kanyang anyo, na para bang ang lahat ng kaguluhan sa labas ay walang kinalaman sa kanya. Umalis kayong lahat, hindi malakas ang kanyang tinig. Ngunit taglay ang di matututulang awtoridad. Ang mga kawal ng langit ay agad yumuko bilang paggalang at umatras na parang alon. Lumapit siya sa akin. Tiningnan ang aking katawan na parang balot na balot, at patuloy pang pumipigles. Walang gaanong emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ikaw na naman. Masigla kong inikat ang aking katawan. At sumigaw ako sa kanya ng gwapo. May masarap na pagkain. Parang napabuntong hininga siya nang walang magawa. At ikinumpas ang kamay. Ang gintong lambat at lubid sa aking katawan ay kusang nagkahiwa-hiwalay. Bakit mo ako hinahanap? May masarap na pagkain. Buong tapang kong tinapak ang aking umuungol na tiyan. Nanahimik siya. Naging tahimik ang buong bulwagan. Ramdam ko na ang hangin sa paligid niya ay biglang lumamig. Malamig niyang binigkas ang ilang salita. Walang pagkain sa lugar na ito. Sinungaling. Meron sa katawan mo. Itinuro ko siya. Malakas kong inamoy gamit ang ilong. Mukhang tiyak na tiyak. Ito mismo ang amoy. Naamoy pa lang ay nagugutom na. Ang ugat sa kanyang sentido ay tila bahagyang kumaybot. Iyan ang aura ng aking primordial na kaluluwa.
Hindi iyon pagkain. Nakakain ba ang primordial na kaluluwa? Tanong ko nang may pag-usisa. Kumikislap ang aking mga mata sa pananabik malaman. Tuluyan na siyang hindi nagsalita. Tumalikod at umalis. Parang napapagod siyang magsalita pa ng kahit isang salita. Paanong hahayaan ko siyang umalis? Sumugod ako ng biglaan. Niyakap ang kanyang hita. Buong katawan ko ay parang palamuting nakasabit. Nakabitin sa kanya. Huwag kang umalis, bigyan mo ako ng masarap. Huminto siya sa paglakad. At tumingin sa akin pababa. Sa matigas ulong palamuting nakasabit sa binti. Sa unang pagkakataon ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang ekspresyong parang sumasakit ang ulo. Ano ka ba talaga? Ako si Shito. Shito. Parang pinag-isipan niya ang pangalang iyon. Pagkatapos ay umiling. Sige na, umalik ka na kung saan ka nagmula. Sinubukan niya akong iwaksi, ngunit ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Mahigpit ang pagkakayakap ko. Umakbang siya ng isa. Kinaladkad naman ako ng isang hakbang. Dumudulas ako sa sahig na parang basahan. Ngunit hindi talaga ako bumibitaw. Sa huli ay tila sumuko na siya. Ganito ako, sa isang napaka hindi kagalang-galang na paraan, ay matagumpay na nanatili sa tinatawag na Yulan Divine Residence. Ang Yulan Divine Lord, isang misteryosong Diyos na isinilang noong sinaunang panahon. Kasabay ng langit at lupa, tagapamahala ng mga batas ng tatlong daigdig. Palagi siyang namumuhay ng tahimik, malamig ang ugali, walang lungkot at walang saya. Pinakamatanda at pinakamakapangyarihan sa buong langit. At siya ring pinakadelikadong kalaban. Ito ay nalaman ko lamang sa mga narinig ko kalaunan. Noon ang alam ko lang ay gwapo ang tawag ko sa kanya. At isa siyang gumagalaw na masarap na pagkain. Parang malagkit na candy ay damaykit ako sa kanya. Kapag nagbabasa siya ay natutulog ako sa tabi ng kanyang paa. Paminsan-minsan ay nagngangat-ngat. Kapag siya ay nagmumuni ay paikot-ikot akong nagsasanay ng pagsunggab. Ginagawa kong kalaban ang lumilipad niyang leleyan ng damit. Kapag siya ay may inaasikaso, ako naman ay ngumangat-ngat ng paa ng mesa. Ang mesang gawa sa banal na kahoy ng 1000 taon ay napuno ko ng kagat. Lahat ng mga immortal sa Yulan Divine Residence ay nakatingin sa akin na parang himala. Dahil sa loob ng napakaraming taon, walang kahit anong nilalang ang nakalapit ng ganito sa Divine Lord. Lalong hindi pa ang gumawa ng ganitong kawalang galang na pisikal na asal. Noong una ang Divine Lord ay talagang nais akong itapon palabas. Ibinato niya ako pababa mula sa 9 na ulap ng langit. Iniisip na pababayaan na lang akong mamatay. Ngunit habang ako ay nahuhulog, isang dambuhalang banal na tagak na naghahanap ng pagkain, ay inakala akong isang pambihirang kayamanan. At nilunok ako sa isang subo. Hindi nagtagal, sumakit ang tiyan ng banal na tagak at nagpagulong-gulong sa himpapawid. Sa huli ay napilitan nitong isuka ako. At hindi ko alam kung kailan siya lumitaw sa tabi. Tinitingnan akong puno ng uhog. Ngunit ni isang sugat ay wala. Matagal siyang nanahimik. Sa huli ay muli niya akong kinuha pabalik. Muli niya akong itinapon sa lugar na puno ng mababangis na halimaw. Ang Diyoyo na selyadong lupain ng mga sinaunang demonyo. Ngunit ang mga mababangis na halimaw, ang maamoy ang aking dalisay na aura ng ninunong puting tigre, ay lahat ay gumapang at nanginginig sa takot. Maging, ang natutulog na demonyong pinuno ay nagising. Pagdilat pa lang ng demonyo, ay inakala ko na siyang isang malaking uod. Tumalon ako sa kanyang ulo, at hinayla ang dalawa niyang sungay. Sa sobrang sakit ay napaungol siya, at muling umurong sa loob ng selyo. Sa huli, dinala pa niya ako, sa diwata na namamahala sa edukasyon ng kalangitan. Kay Yun Xiang Fairy, umaasang matuturuan niya ako ng asal. Ngunit ginawa kong pangkamot ng pusa ang paborito niyang 7 kulay na punong tsaa. At ang mga munting immortal na bata, ay ginawa kong mga biktima. Hinabol ko sila sa buong bakuran. Pagkalipas ng 3 araw, umiiyak na niyakap ni Yun Xiang Fairy ang punong tsaa na kinalmot ko. At personal niya akong ibinalik. Sa paglipas ng panahon, tila sumuko na rin ang Yulan Divine Lord. At tinanggap na niya ang aking presensya bilang isang istorbo na palamuting nakasabit. Hindi lang siya kailanman kusang nakikipag-usap sa akin. At hindi rin niya ako binibigyan ng magandang pakikitungo. Ngunit wala akong pakialam. Basta makasama ko lang siya. Naamoy ang samyong nagbibigay sa akin ng kapanatagan. At sabay nakakapukaw ng gana. Ay lubos na akong nasisiyahan. Hanggang isang araw, isang immortal na nakasuot ng makukulay na kasuotan, lubhang maporma at pasikat na immortal lord, ay iwinawasiwas ang isang pamaypay na may iginuhit na magandang babae.